Hello, magandang araw mga kababayan ko. Magandang araw. So, continuation ito, no? Kasi 1 hour na yung unang video ko. Hiniwalay ko na yung isang video, 'di ba? Kasi ano na eh. So, ito yung mismong reaction video natin do sa rebat ni Kuya Renan kay Boss Parak. So, panoorin na natin 'to mga men. Baka ma-explain niya naman na maayos yung punto niya. Makukulitan na ako sa inyo, di ba? Paulit-ulit na yung mga nagsasabi ng ganito sa akin, rebatan mo na ganito, ganyan. Tsaka content din to, sayang, di ba? Tsaka nakapag-promote na rin ako ng 2 small business, meron pang 2 nakalinya, 3 nga pala yun. Mga this coming days na lang yun, mga lodi. So ito, Sabay nag-flex ka na isa ka ng business owner ngayon. bakit daw hindi ako nagre-rebat? Sige, gawa natin ng simpleng rebat. Pero paliwanag ko muna kung bakit parang ayaw kong gawan talaga to ng rebat. Unang-una kasi, malinaw na malinaw yung punto ko dun sa video na yon. Pinaliwanag ko na ibig kong sabihin about dun sa sinabi ko na huwag kayong papayag sa OTTY. Diba? Ito ha, unang-una, wait lang ipopost ko lang to. I-fact check natin yung issue. Ang unang-una, hindi naman issue yung OTTY eh. Hindi naman issue yun eh. Hindi naman issue yung to begin with. Nagtataka nga ako, bakit lahat ng mga sumusuporta sa'yo at pati ikaw, yun agad ang pinunto. Pero doon sa unang reaction video mo, kung papanoorin natin mga men, ito kasi yung issue dito. Pakinggan natin ha. Ito kasi nire-reakan mo si Kuya. Anong pangalan nito? Sorry, paki-comment nga po kung anong pangalan nito yung nakadilaw na businessman. Ito kasi yon. Pakinggan mo ha. Ngayon, pag sinabing 8 ang pasok, 7:30 pa lang nandun ako. Sinasacrifice ko na yung 30 minutes ko para dun sa trabaho. Kasi I believe na hindi pwedeng mawala ito kasi kailangan ko. Kailangan ko matuto, kailangan ko pumasok para dito, para likitain ako. At pagdating naman ng uwian, napansin ko dun sa mga katrabaho ko, wala pang 5. Nakatingin na sa oras na, 7:45 na uwian na. Ako, 5 yung uwian, di ako uwi ng 5. 5:15, 5:20, dun mismo yung time na iaalat ko sa kanya. Which is, nagsasacrifice ako pagpasok, nagsasacrifice uli ako pag uwi. Na yung karakter ng isang businessman, nagagawa ko na pala siya before. Na na-apply ko siya sa trabaho ngayon. Well, yung totoo So, yun yung nireakan mong video. Wala naman sinasabing OTTY doon. Yun ay pagpapasya noong gumawa. 'Di ba? Yun ang pagpapasya kasi naniniwala siya na diskarte niya yon. Sabi nga nung isa nag-comment sa atin, kanya-kanyang diskarte daw, igalang daw, irespeto yung diskarte. Diskarte niya kasi yon para matuto. 'Di ba? Kasi may sinasabi ka dito sa unang reaction mo na dapat yung mga matututunan mo lang ay kunin mo lang dun sa mismong time mo, 'di ba? Sapat naman yung time para doon ka matuto. Pero ang matututunan kasi doon sa ginawa ng negosyanteng nireakan mo ay yung sacrifice nga. Na hindi mo naman matututunan yun within the hindi lang naman yung mismong trabaho mo, doon ka matututo. Hindi lang yon. May mga ibang dapat matutunan ka kasi. Katulad nun, yung papasok ka na maaga, ano ba matututunan mo nun pag pumasok ka na maaga? 'Di ba? Matututunan mong hindi malate, magkaroon ng time management, 'di ba? Ano ba matutunan mo pagka huli kang uuwi? 'Di ba? Matututunan mo dun, tapusin mo na yung trabaho mo para wala ka nang poproblemahin kinabukasan. Kasi yun ang kadahilanan kung bakit late umuuwi eh. 'Di ba? Let's say ikaw ay nagre-refill ng stock, uwian mo na. Since uwian mo na, iiwan mo na yon nang hindi tapos yung ginagawa mo. Kinabukasan, nandun na naman uli yun. Kung yan ay mga 15 minutes na lang at matatapos ka na, di ba? Sacrifice na lang para bukas, hayahay na lang ako bukas. Di ba? Yun yung mga matututunan mo na para ikaw bukas, wala ka nang poproblemahin. Kasi kayo, hindi naman ang matututunan mo dyan yung sa trabaho itself eh. Di ba? Matututo ka rin doon ng camaraderie kung paano mo matulungan yung kapwa mo na hindi mo obligasyon yon, pero yun yung choice nung nireakan mo. Hindi naman niya minention na na sinabi ba doon ng nireakan mo na pag inutusan ako na mag-overtime, nag-overtime ako na hindi nagpapabayad dahil yun ang sakripisyo. Wala namang ganun eh. Pag
pagkukusa niya kasi iyon. Kaya hindi nga applicable yung sinabi mo na wag kang papayag na mag-OT ka na OTTY. 'Di ba? Hindi naman yun ang issue eh. Ang na-mention niya nga lang 15 minutes o 20 minutes. 'Di ba? Para naman hindi mo kahit nga hindi mo gustuhin mag-OT eh. Hindi mo naman mape-perfect yung uwi mo eh. Pwede kang umuwi ng 5:01, 5:05, 5:10. 'Di ba? Hindi ko nga naintindihan kung ba't saan tumubo yung OTTY na yan eh. Kasi yan naman ay pagpapasya nung nagsasabi na actually hindi naman inutos yun nung nireakan mo eh. Kinuwento niya lang na ako, ganito ako noon, 30 minutes, maaga akong papasok. Ito kasi yung practice ko noon. Noong nagkaroon na ako ng business, hindi ko namamalayan, ginagawa ko na pala dati. 'Di ba? Hindi niya naman sinabi na ganito ang gawin nyo para maging successful kayo. 'Di ba, men? O, pagpatuloy natin tong never naging issue yung pero naging issue na itong OTTY nung nireakan na siya ni Boss Parak. 'Di ba? Pero sa totoo lang, hindi ka naman din kinontra ni Boss Parak eh. Nag-explain nga lang naman si Boss Parak doon kung ano yung naranasan niya rin. Kasi sa totoo lang, men, yung mga nagsasalita sa'yo, yung katulad nung nakadilaw, tsaka si Boss Parak, ano na yun eh, napagdaanan na nila yun eh. Hindi ko alam sa'yo kasi parang hindi ko talaga nahahalata eh. 'Di ba? Hindi ko talaga nahahalata na nagnegosyo ka until such time na nag-post ka na nito mga papel-papel na ito na ano ba yan, negosyo ba yan? 'Di ba? Yung mga pinost mo na, paano naging business ito, men? Anyway, no? Ba? Pinaliwanag ko na yung punto ko dun. Bakit parang hirap pa rin mag-gets? Sasabi na nag-react sa video ko, pag ako raw yung naging empleyado, isa daw ako dun sa mga empleyado na ungrateful. Kasi hindi raw ako willing mag-extend ng walang bayad. So, ganun na pala yung meaning ng ungrateful ngayon. Pag hindi ka nagtrabaho ng hindi bayad, ungrateful ka na. Hindi kasi ang tinukoy mo kasi wag na wag. 'Di ba? Wag na wag yung gagawin 'yan. Hindi kayo pamamanahan, wag na wag. General kasi yung tinukoy mo. Syempre masasagasaan doon katulad nung sinabi ng mga nag-comment sa akin na what if tinatawag ng pagkakataon. 'Di ba? Katulad nun, hindi nakapasok yung mga kasama mo or halimbawa may na saktong yung time na yon nag-struggle din yung negosyo na kailangan mag-survive din. Kaya hindi ka mabigyan ng OT. Yung pinakikiusapan ka. 'Di ba? Sa totoo lang sumusweldo ka naman ng maayos sa akin. 'Di ba? May pagkakataon na makikiusap ako sa iyo na baka kahit isang oras lang, 'di ba? Pahupain muna natin yung tao bago ka umuwi. Pero hindi kita babayaran kasi nag-i-struggle din ng kumpanya. Ito lang yung time na makakabawi tayo. Tapos ganyan na mentality mo. Hindi mo naman ako babayaran, ba't ako mag-i-extend? Pagiging ungrateful yun. Hindi mo naman kasi, maliban na lang kung sinabi mo doon sa reaction video mo, case-to-case basis. 'Di ba? Pero kung nakikita ko naman na talagang nahihirapan yung kumpanya at kailangan din talaga ng tulong ko, maaari, kahit ganun man lang sinabi mo, pero yung sinabi mong wag na wag, ito yung gusto ko i-pinpoint dito, mga kababayan ko. 'Di ba? Kaya naiintindihan ko si Boss Parak dahil naranasan ko rin na mag-struggle. Yung hindi pa built yung negosyo mo or hindi pa doon sa market, hindi pa nakakabawi. Sacrifice. At darating naman ang time na aanuhin ka rin, hindi man OT ang ibigay sa'yo, pero yung mga pabor na hilingin mo, ibibigay din naman sa'yo. Hindi nga lang pera, di ba? Pero malaking bagay na rin yon na hilingin mong dahil maluwag na tayo, hilingin mong baka pwede ako magbakasyon with pay. Kung kaya naman ibigay.
'Di ba? Mag-leave ka. Kasi yung leave may bayad 'yun, 'di ba? You leave. Ibibigay naman sa 'yon. 'Di ba? Pero iniisip ko din naman siguro nakaranas ka siguro ng kupal na boss. 'Di ba? Iintindihan naman kita. Baka naman sa past ikaw ay nag-OTY ka naman talaga, OTTY. Nagaganon ka naman talaga sa past. Kaya lang naabuso ka. Siguro dahil ganun hindi rin kita masisi. Pero yung sabihin mo na wag, influencer ka kasi eh. Kung lahat ng tao ay makikinig sa'yo, walang mangyayari sa Pilipinas. Kasi ang Pilipinas na built yan sa sacrifice eh. Mga bayani nga natin hindi nagpabayad eh. Nung sumabak sila sa laban sa Hapon, 'di ba? Or sa Kastila. I don't know, may salary ba ang maybe sila General Luna may salary ba 'yon? May OT ba 'yon? 'Di ba? Maaring may salary na sila Juan Luna noon, sila General Luna, sorry Juan Luna. Anong pangalan ni General Luna? Antonio ba? Ang Juan Luna, painter, tama. 'Di ba? May OT na ba si Antonio Luna noon? 'Di ba, men? Na-built ang country natin dahil diyan sa sacrifice na 'yan eh. 'Di ba? Lahat naman ng bansa yata sa buong mundo itinayo dahil sa sakripisyo na 'yan. Yun lang naman ang gustong message nung nireakan mo. At never naman nang maging mali na pag hindi ka pumayag na bayaran ka, itatanggi ka. Kaya nga lang, singilin mo rin yung ramifications nung actions mo na yon, 'di ba? Dahil may mga pwede ring ibalik sa ng hindi rin naman mali. Hindi mali yung kinilos mo, pero pwede kitang balikan ng mga bagay na hindi naman mali. 'Di ba? Kaya nga mas maganda dito, ang pinopromote natin, ikaw, let's say halimbawa ganito, hindi ka magtatrabaho na hindi bayad, wala ka rin namang gagawin sa bahay nyo pag uwi mo. Anong gagawin mo sa Magmo-Mobile Legends ka sa bahay nyo pag uwi mo? 'Di ba? Lalo na yung mga level na minsan wala pang ang pamilya na nagtatrabaho na, 'di ba? Kung hindi naman kabawasan yung 15 minutes 20 minutes, 'di ba? Yun lang naman sinabi eh. Actually wala naman nasabi na isang oras ka na umepal dun eh. 'Di ba? Malinawan nga tayo rito. Sino ba dito yung gustong magtrabaho ng hindi bayad? Meron Hindi usapin dito ng magtrabaho ng di bayad. Lahat kami ayaw nun. 'Di ba? Ang pinag-uusapan kasi dito yung sacrifice. 'Di ba? Lahat naman tayo bayad eh. The moment na na-employ ka, bayad ka ng sweldo mo. Ang pinag-uusapan kasi dito yung extra na kaya mong ibigay sa kumpanya na hindi naman hinihingi sa iyo 'yon. Nasa sa iyo 'yun eh. 'Di ba? Nasa sa iyo naman 'yun. Actually nga invalid pa nga yung ibang yung mga sinasabi ko pa nga invalid pa eh. Kasi ang sinasabi ko yung pakikiusapan kayo. Ang tinutukoy dito kasi yung pagkukusa mo, magpe-pay off naman lahat 'yan. 'Di ba? Hindi ka naman sinasamantala din ng kumpanya mo kung ikaw ang nagkukusang gumawa noon. Makikitaan ka ng doon. Yes, sabihin na natin na pa-epal yung ganong attitude, Yun kasi madalas na nababasa ko sa comment section eh. Lang gawaing epal lang yan. Pero tanggapin mo, may mga umuunlad dahil umi-epal. Hindi naman yan negative na epal eh. Kasi may mga negative na epal kasi, yung mga sip-sip. Naranasan ko din yan. Ano ba yung mga negative na epal? Yung sisiraan ka sa boss mo? Or intentionalin kang ilalaglag sa boss mo, 'di ba? Yung mga negative na epal. Pero yung mga may pag-e-epal naman na hindi ka naman apektado eh. Yung katulad nung
nagbibida-bida ito si ganyan, si Pedro, ano, nagbibida-bida sa boss namin na siya yung siya yung madalas na yung nagsisipag-sipagan sa selling area na pagdarating yung boss eh. Hindi ka naman nakakainis nga din naman yun. At to be honest, ano, yung mga ganong tao. Pero hindi naman bawal yun eh. Di ba? Yung mga ganong uri ng pag-eepal. Kasi yun ang nakita kong pinaka reason kung bakit minsan kontra yung mga gano'n. Dahil ugaling epal daw yun. Ugaling mapapel daw. Well, may, ano ba yun? Nagtataka nga ako eh. Yung OTTY, nagagalit kayo doon, pero yung sa pag-eepal, di ba, na wala namang masama, nagagalit din kayo. Kung ba sa inyo na willing magtrabaho ng hindi bayad, sabihin nyo sa akin, okay lang. Sabihin nyo, aminin nyo na, di ba? Magkaiba yun. Kapilosopuhan to eh. Wala namang ganyan. Hindi naman yung pinag-uusapan na, Hindi, tama ba yung sinasabi nito, men? Na, yun ba yung argument natin, magtrabaho ng hindi bayad? Or mag-overtime ng hindi bayad? Kasi pag sinabi mo magtrabaho ng, tanga ka talaga nun. 'Di ba? After mong maglakad ng mga requirements mo, magpa-medical ka, 'di ba? Pumasok doon araw-araw ng gagastos ka ng panggas mo or pamasahe mo papunta doon sa trabaho tapos hindi ka bayad. Tanga ka talaga nun. 'Di ba? Pero ang pinag-uusapan nga kasi dito, yung nireakan mo kasi, sinabi niya lang naman na hindi niya nga inutos eh. Kinuwento niya lang naman na 15 minutes, 20 minutes siyang bago umuwi. 'Di ba? Magtatayo agad ako ng business, tapos kayo kukunin ko mga empleyado. Willing pala kayo magtrabaho na hindi bayad eh. Tara, sabihin nyo sa akin sino. Pero kidding aside mga lodi, di ba? Sabi ko nga kasi, pumasok ka ng sa oras, lumabas ka ng sa oras, di ba? Well, common sense na rin lang naman yan, di ba? Pwede ka namang sumobra ng mga ilang minuto. Well, Hindi, sinabi mo wag na wag eh. Ngayon kumakabig na siya. 'Di ba? Sabi mo wag na wag eh, nung nakaraan eh. Minsan ang problem kasi sa atin, 'di ba, pag na-detect mo na may mali ka doon sa unang sinasabi mo, ako gawain ko din yan. Ayoko magpaka-plastic. Gawain ko din yan, men. 'Di ba? Kaya nga sinabi ko problem sa atin, 'di ba? Kapag alam mo medyo nagkamali ka doon sa unang sinabi mo, hihilutin mo eh. Ang sabi mo kasi nung una, wag na wag gagawin. Tapos ngayon papasok yung common sense. Kaya nga yun ang unang pinuna sa'yo eh. Tsaka yung mga sinasabi mo dito na ilan? wala namang problema yung gano'n. Yung mga Pero, ilang minuto? ang pinupunto kasi nung nag-react sa akin, di ba? Tapos lumabas ka ng sa oras. Hindi bayad eh. Tara, Tama, sabihin ha? sa akin sino. Pero kidding aside mga lodi, di ba? Sabi ko nga kasi, pumasok ka ng sa oras, lumabas ka ng sa oras, di ba? Well, common sense na rin lang naman yan, di ba? Pwede ka namang sumobra ng mga ilang minuto. Well, wala namang problema yung gano'n. Actually, yun naman ang sinabi nung nireakan mo eh. 15 minutes, 20 minutes. Bakit ang pinang-rebat mo yung OTTY? Malamang ang ipapattern ni Boss Parak do sa reaction mo ay yung unang nireakan mo rin. Pero, ang pinupunto kasi nung nag-react sa akin, di ba? Willing mag-extend ng Ayan na naman mag-load. Nabubwisit na naman ako sa internet connection ko, man. So, na-disconnect Sino? eh. Pero Wait lang, na-disconnect kanina eh. So, pagpatuloy natin. kidding aside mga lodi, di ba? Sabi ko nga kasi, pumasok ka ng sa oras, lumabas ka ng sa oras, di ba? Well, common sense na rin lang naman yan, di ba? Pwede ka namang sumobra ng mga ilang minuto. Well, wala namang problema yung gano'n. Pero, ang pinupunto kasi... Actually, nung nakita ko may bago ka na naman post eh. Sabi mong ganun dito. Yung OT ka ng OT para makaipon sa business na balak mo. Kaso learnings lang daw yung bayad sa OT, sabi ng boss mo. Hindi naman, unang-una, hindi naman hiniling sa kanya ng boss niya yon. Yung nakadilaw na nireakan mo kanina. Hindi naman hiniling sa kanya ng boss niya yon. Nagigets niya yung disconnect. Na hindi niya na-gets yung, yung nireakan niya.
Sabi niya gano'n, no? Yung OT ka ng OT para makaipon sa business na balak mo. Kaso learnings lang daw yung bayad sa OT. Sabi ng boss mo. Unang-una, dun sa nagkikwento na nakadilaw na nireakan mo, hindi naman sinabi ng boss niya yon na mag-OT siya. So gets niya yon na walang ibabayad sa kanya. Nasa sariling pagpapasya yon. 'Di ba? Kaya never kung nag-gets kung bakit ipinasok mo yung OTTY na yan. 'Di ba? Tapos biglang hihilutin mo na okay lang naman mga ilang minuto. Sa akin, di ba? Willing mag-extend ng hindi bayad. Bakit naman ganun, sir? Bakit naman ganun? Tapos sinasabi pa daw ng iba, magkaiba daw yung business owner's perspective. Ulit Pero ang pinupunto kasi nung nag-react sa akin, di ba? Willing mag-extend ng hindi bayad. Bakit naman ganun, sir? Bakit naman ganun? Tapos sinasabi pa daw ng iba, magkaiba daw yung business owner's perspective, tapos employee's perspective. Of course, magkaiba naman talaga. Pinaliwanag ko rin yan, di ba? Sa business owner side, totoo yun, di ba? Mag-extend ka pa dyan, kahit 24/7 ka dyan magtrabaho, walang problema yon kasi ikaw rin lang yung magbe-benefit, di ba? Sa'yo yung balik ng lahat ng hard work mo. Ngayon, yung empleyado mo ba, kailangan mo rin i-expect na mag-extend katulad ng pag-extend mo. Kung may balak siya. Unang-una, wala ka namang kinalaman sa totoo lang. Hindi, nakukuha nyo ba yung punto? Unang-una, yung nireakan mo, hindi naman hiniling ng boss niya yun sa kanya. Siya yung nagkusa. Magkaiba yung sitwasyon na dinidiscuss mo dito doon sa nireakan mo. Abay, kung yung empleyado, kusa nagtrabaho, di ko naman siya hinihiling, ba't ko babayaran yan? Kung ang gusto niya lang naman ay matuto dito ng total, wala naman siyang gagawin sa bahay. Okay, sige, gusto mo yan eh. Di ba? Pero bakit sisisihin mo na naman yung mga business? Hindi naman pinilit yun eh. Yung nireakan mo, hindi pinilit yun. Yun daw yung ginawa niya na hindi niya namalayan nung nagkaroon na siya ng sariling business, hindi na siya nahirapan. Ini-explain niya yung benefits nung maaga niyang yung term sa inyo pag-iepal. Yung maaga niyang pag-iepal, nagkaroon siya ng benefit doon. Yun lang nga ini-explain noon, hindi niya nga sinabi na gawin niyo rin ito eh. 'Di ba? Hindi mo sila babayaran. Wala namang ganun eh. Kaya nga nagtatrabaho yung tao para pumera, tapos gusto mo magtrabaho ng walang bayad. Walang ganun. Ito lang lagi yung tatandaan, guys. Malayo yung Matagal din ako sa niya. Men, malayo yung yung sinasabi mo. All over the place yung argument ni Kuya Renan. Minsan sinabi niya, okay lang yung mga ilang minuto, tapos ngayon na naman uli, bawal na naman uli mag-extend. Maynila. And especially pag empleyado ka sa Maynila, baka hindi nyo lang napapansin, pero feeling ko walang ungrateful na empleyado sa Maynila di ba? Imagine niyo to Sa 2 oras pa lang na biyahe papuntang trabaho, di ba? Ganun ang binubuno ng mga karaniwang empleyado sa Maynila. 2 oras na biyahe papuntang trabaho. Ungrateful ka pa rin nun, di ba? Doon pa lang makikita mo nang dedicated ka sa trabaho. Isipin mo, ipagsiksikan ka sa traffic, sa usok, sa init, sa polusyon, tapos 2 oras pa yung biyahe mo. Tapos ayaw mo na mag-extend ng walang bayad, ungrateful ka na agad. Totoo lang, kung meron mang ungrateful, Hindi niya nakukuha yung punto. Hindi mo nakukuha yung punto. Kasi doon tayo sa may ungrateful part, Sa totoo lang, unang-una, hindi rin naman gusto ng employer na sa kanila ka mag-apply. 'Di ba? Ikaw ang lumapit diyan sa employer para magkaroon ka ng trabaho. Hindi naman nangyari ganito eh. Natutulog ka sa bahay nyo, hinugot kita. Ikaw ang nag-apply sa akin. 'Di ba? Dahil nag-apply ka sa akin, syempre ibig sabihin nun, kailangan mo ako sa buhay mo. 'Di ba? Yan, nag-offline na naman. Wisit. May problem ang internet ko ngayon. 'Di ba? Nag-apply ka sa akin, natural papasok ka talaga dahil kailangan mo ko eh. At binigyan kita ng pagkakataon na magkaroon ng hanap buhay. 'Di ba? Ngayon, nag-i-struggle yung kumpanya na nagpapasweldo sa'yo. 'Di ba?
pakikiusapan ka, hindi naman panghabang buhay. Siyempre, mali naman yun nung araw-araw na pakikiusapan kita na mag-OTY ka. Mali naman yun. 'Di ba? Pero yung pakikiusapan, nag-struggle yung kumpanya, baka pwedeng kahit kahit 2 oras, 'di ba? Ito lang, mapagbigyan mo ko. Dahil mentality mo, mentality ni Kuya Ren. Hindi. Uuwi na ako, karapatan ko yun. O sige, karapatan mo nga. 'Di ba? Pero wag kang aasa sa akin ng wag mong isusumbat sa akin yung pagbabiyahe-biyahe mo, 'di ba? Dahil kung ganyan ang ugali, di parang ang nangyayari pa kasi utang na loob pa sa na pumapasok ka sa trabaho. 'Di ba? Yun kasi ang mentality nito utang na loob pa ng employer. Sa totoo lang, ang dami-dami nyo yan. Bakit yan ang in-applyan mo, yung 2 oras ang biyahe mo? Dahil nga kailangan mo ng trabaho. Maaring sa iba, hindi ka tinatanggap, yan lang ang tumanggap sa'yo, kahit sobrang layo mo pa. Actually nga, pag nag-i-interview ako, isa rin sa factory, taga saan ka ba? Kapag sinabi niyang taga Malolos pa po, naku, layo nito. 'Di ba? Baka mamaya malate-late ka. Hindi po, kakayanin ko. Ngayon, ikaw rin ang bugok nun. Magkukuha ka ng trabaho na tapos ganyan na magiging attitude mo, yung malayo ang papasukan mo. Parang ang pinapalabas niya, mahirap maghanap ng empleyado ngayon. Baliktad, mahirap maghanap ng tatrabahuhan. Hindi mahirap maghanap ng empleyado. Mga kababayan ko, talaga walang tatanggap dito sa taon to, sa totoo lang. 'Di ba? Kung yan ang katwiran mo, yung sacrifice mo na 2 hours na nagbabiyahe, di sana hindi ka dyan nagtrabaho. Dito, yung boss na ayaw magbayad ng overtime, yung ungrateful. Sa ating mga empleyado, hindi lang skills. Hindi, bihira ka. Ba't magiging ungrateful ang boss? 'Di ba? Di ba sana ko yung boss na nagmakaawa sa iyo na pumasok ka sa kumpanya niya? Pwede yun, di ba? May mga ganun naman talaga. Yung halimbawa, ni-recruit mo ko dito sa kumpanya katulad nun, Let's say, ito hindi naman sa panunumbat, pinirate kasi ako ng SM sa Robinsons. Di ba? Kasi parang naging kliyente ko sa 'di ba? Nakita nila ako, kinuha nila ako from Then after nila akong kinuha, let's say hindi naman nangyari to Let's say anong nangyari inabuso nila ako, Pwede pa nasabihin ko na silang pero ako yung nag-apply, ginusto kong pumasok doon sa 2 hours na biyahe. 'Di ba? Tapos mapapakiusapan ako ng boss ko na tapos ako pa yung magmamalaki na katulad yan, ungrateful ka talaga. Kasi sa totoo lang, kasama din yan sa interview ng HR kung taga saan ka. Kaya mo bang pumasok ng ganito? Opo, kaya po. Nag-agree ka eh. So hindi mo pwede sumbatan yon. 'Di ba? Talent, hard work, dedication yung binabayaran sa atin. Isa sa matinding commodity natin. No, sa tingin mo ba yung commodity na sinasabi, ikaw lang ang meron yan? Just imagine, I'm so sure sa'yo or sa akin, may mas magagaling pa sa akin. I'm so sure sa'yo, may mas magagaling din sa'yo. 'Di ba? Na walang mahanap na trabaho ngayon. Yun ang hindi neto nagigets. 'Di ba? Tama naman siya doon sa hindi kayo. Yung mga pumapabor dito, tama naman. Pero isipin nyo, madali bang makahanap ng trabaho? Mga kababayan ko, madali ba? Lalo na pagka ikaw ay nasa 30s na, madali ba makahanap ng trabaho? Magaling kung yung paglabas mo dyan, nag-aagawan sa iyo yung employer. Di ba? Pwede ka magagaganyan-ganyan. 'Di ba? Ang pinag-uusapan natin dito, trabaho in general eh. Maaring magagaganyan-ganyan ka kung ikaw ay isang magaling na artista, decorated artist ka. 'Di ba? Pag-aagawan ka talaga ng mga networks nun.
Pero kung ikaw ay simpleng manggagawa, yung ini-impluwensyahan mo, let's say, ikaw ay magaling na mananahi. Ikaw lang ba sa mundo magaling ng mananahi? Isip-isip din, men. 'Di ba? Ang attitude kasi nito parang siya yung kailangan ligawan ng ng employer eh. Yung oras natin. Yan ang binabayaran sa atin eh. Yung oras na nilalaan natin sa mga trabaho natin. Tapos imaginein mo yon, nagtrabaho ka, naglaan ka ng importanteng oras mo papunta dun sa trabaho mo tapos hindi ka babayaran ng boss mo. Ano yun? Magulo yung niya. May sweldo ka nun. 'Di ba? May sweldo ka nun. Ang pinag-uusapan lang OTY, paligaw-ligaw siya ng linawin mo ano ba yung hindi ka babayaran ng boss mo. Yung sweldo ba o yung OTY? Grateful. E di yung boss mo, di ba? Ibig sabihin, hindi niya na-appreciate yung oras na sinakripisyo mo para doon sa trabaho mo. Ibig sabihin, hindi niya ramdam na deserve mong bayaran. Ganun ang tingin niya sa'yo, di ba? Parang alipin, ganun. Hindi ko nga alam kung bakit nakarating doon sa mga ungrateful. Hindi naman yun eh. Hindi naman yung so pag nanghingi ako ng tulong sa'yo, na pasensya na, lubog ang kumpanya, pero need ko talaga ng help mo. Alipin na ang tingin ko sa'yo. Ungrateful yung usapan. Hindi niya daw alam kung ba't napunta sa ungrateful yung usapan. Hindi niya rin namin alam kung ba't napunta sa OTTY yung usapan eh. Hindi, sa totoo lang talaga, pagiging ungrateful naman talaga yung pinapakita mo na yan. Diba? Siguro may talent ito na 1 in a million. Kaya niya nasasabi yon. Lahat ng kababayan natin hindi naman kasing galing mo eh. 'Di ba? Yun nga lang na magkaroon ka ng trabaho na wala kang tinapos sa panahon ngayon, dapat maging grateful ka na doon. 'Di ba? Mahirap magkaroon ng trabaho. Ang suswerte ng mga kababayan natin na kaya minsan yun din ako nabubwisit eh, yung mga qualifications, kailangan college graduate. Kung tutuusin naman, nasa din yan eh. Wala, pero kalakaran kasi dito din sa Pilipinas eh. Nung kailangan, college graduate ka pag ganito ang a-applyan mo. 'Di ba? Kaya dito, napakaswerte na pag wala kang tinapos, nagkaroon ka ng magandang trabaho. Kaya minsan, din yung mga call center na yan eh. Hindi nila tinitingnan yung kung graduate ka ng college o hindi, di ba? Kaya malaking din yung call center, malaking bagay din yan eh. Di ba, men? Kung ikaw ay, let's say, kasi ang pinag-uusapan natin dito yung in general, Kasi hindi naman tayo lahat dito nakatapos. Hindi naman tayo lahat dito may 5-star talent. 'Di ba? Nakatulad mo. Hindi naman tayo lahat dito ay expert sa lahat ng bagay. 'Di ba, men? The fact na may tumanggap sa atin na hindi kami katulad mo, malaking pasasalamat na namin yung dapat. At kung makisuyo man lang sana sa amin, na hindi naman yun yung ginawa nung nireakan mo, hindi naman siya pinakisuyuan ng boss niya eh. Yung nireakan niya, yung nakadilaw. Diba? Nagkusang loob lang naman yun eh. Pero kung halimbawa ako, nabigyan ako ng trabaho, let's say, ako ay nangamuha, naging boy ako, Kasi wala akong tinapos eh. At maganda naman yung pasweldo sa akin ng naging employer ko. Halimbawa, may parating kasi tayong aso na bagong bili ko, sabi ng amo mo. Baka bago ka muna umuwi sana, pakilinisan na lang yung cage. Siyempre, aabutin ka ng 30 minutes or 1 hour doon. Since itong amo ko, mabait naman sa akin, di ba? Or minsan nga, tinitipan pa ako ng amo ko or ganyan. Siyempre, di ba? Ano mo na yun sa amo mo, parang pasasalamat mo na yun kasi binigyan ka ng pagkakataon na mabuhay eh. Mabigyan ka ng hanap buhay. Pagiging grateful na yun kasi. Pero kung halimbawa, ikaw, ako, let's say ako, wala akong pinag-aralan, di ba? As in, elementary graduate lang ako.
May kumuha na sa akin. 'Di ba? Na mayamang amo ko na maging boy ako. 'Di ba? Napapasukan ko, no? Tapos biglang makikiusap lang sa akin na baka pwede linisan mo yung cage nung aso bago ka umuwi. Ay, hindi po. Babayaran niyo po ba ako? 'Di ba? Men, yung pagkakaroon ng trabaho ngayon, ano na yun eh, blessing na yun eh. 'Di ba? Pero ibang-iba naman yung aabusuhin ka lagi. 'Di ba? Ibang-iba naman yon. Actually nga, yung sinasabi nito na nung nireakan mo nung una, hindi naman pagwo-work yung tinutukoy niya doon eh. Yung pag-e-extend niya doon ay para may matutunan siguro. Halimbawa, gusto mong matuto ng mag-handle ng customer complaint. Saktong mag-aalas 5 na, biglang may nangyaring complaint doon sa customer service. Siyempre ikaw, gusto mo matutunan, gusto mo muna mapanood, mag-e-extend ka muna. Nakikiusyoso ka kung paano gagawin nung superior mo, kung paano i-handle. Para sa susunod, alam mo na. May mga senaryo kasing ganun. 'Di ba nung customer service supervisor pa lamang ako bago ako maging manager. 'Di ba? Ganyan ang ginagawa ko. May may customer service manager doon na bago ako umuwi, may nagkaroon ng complaint. Ang madalas na nako-complain sa alam niyo yung JML. JML na brand. 'Di ba? Nag-extend muna ako dahil pinapanood ko kung paano niya ba i-handle. Siyempre ako, busy-busyhan kunyari doon sa tabi. Ayos-ayos ang mga papel doon. Pero pinapakinggan ko kung anong diskarte nung superior ko. 'Di ba? Ina-absorb ko yung Kasi hindi naman nagkakaroon ng oras yung mga yan eh. Pwede mo ba sabihin, sa susunod na lang pag may nag-complain sa oras ko, yun na yung perfect example, ba't hindi mo sasamantalahin yun? 'Di ba? Hindi naman ako inutusan ng boss ko na mag-extend ako. Kusa ko yun. Katulad nung nirereakan mo. 'Di ba? Di ba? Lagi na lang kasi nabobrought up yung topic na parang utang na loob mo raw kasi binigyan ka ng trabaho ng kumpanya. Culture na natin yon. Yung utang na loob, culture na natin yon. Kasi dito sa atin, mahigpit ang kompetensya. Sa ayaw at sa gusto mo. Tama yung attitude niya, dahil binigyan ka doon ng trabaho. Tinan mo. Di ba? Lagi na lang kasi nabobrought up yung topic na parang utang na loob mo raw kasi binigyan ka ng trabaho ng kumpanya. Ang yabang niya, 'Di ba? Siguro madali ka makakuha ng trabaho agad-agad. 'Di ba? Talagang walang employer nga dito, sa totoo lang. Kahit na busilak ang loob ng employer, walang kukuha dito. 'Di ba? Walang kukuha diyan. Sa ayaw at sa gusto mo, pabor yun na binigay talaga sa iyo Yung word na utang na loob sa totoo lang, against ako sa utang na loob pag yun ay isinusumbat. 'Di ba? Kapag yun ay isinusumbat, against ako doon. Pero yung utang na loob kasi, kusa mo dapat na aanuhin yun i-recognize yun Kusang loob dapat yun. Automatic na dapat sa'yo yun. 'Di ba? Sinasabi lang sa'yo dahil utang na loob, binigyan ka ng trabaho. Paano nasabi yun? Unang-una, wala kang tinapos. 'Di ba? May pagkakataon na hindi mo naman talaga linya ito pero tinanggap ka na rin kasi nga walang tumatanggap sa'yo. 'Di ba? Kaya nga sinasabi ko sa inyo mga kababayan ko although na hindi naman masama yung gusto niyang ipunto, ito kasi pang sa perfect world yan 'Di ba? At ito sa mundo na mga employer kapos na kapos ng aplikante. Ito sasabihin ko sa lahat ng empleyado dyan wala tayong utang na loob. Bakit? Bakit? Pinasok ka lang ba dyan basta-basta? Bago ka nakapasok sa trabaho mo, di ba? Mag-a-apply ka muna. Napakarami mong kakompetensya para lang makapasok. Oh yes, tapos ikaw yung napili. Di ba? Di ka ba thankful nun?
Parang ganito ang nangyari, men, ano? Halimbawa, ikaw ay nabagyo, ano? Bakit ba? Yung hiningi ko sa yung tulong, ano yan eh, ang dami naming nanghingi. 'Di ba? Ako lang yung isa sa napili mo. Wala ako utang na loob sa'yo. 'Di ba? Yun na kami eh. So dinami-dami ng ano, ng nag-apply diyan. 'Di ba? Ikaw yung napili. Hindi ka ba ano nun? Actually, hindi naman term na utang na loob yun eh. Yung the fact nga na sa lack of qualifications mo, eh ikaw yung natanggap. Tapos ang dami-dami pang requirements. NBI clearance, barangay clearance, police clearance, kung ano-ano pang klaseng clearance, pati yung TOR mo, di ba? Imaginein mo, nakalusot ka out of 200 applicants, isa ka sa mga napili. Wala, ano talaga ito si, ano? Ano na naman to? Naghang na naman? Ang bihira. I-post ko muna pag bumalik yung connection. So, let's continue. Kasi pangit ang connection ko ngayon eh. Clearance, barangay clearance, police clearance, kung ano-ano pang klaseng clearance, pati yung TOR mo, di ba? Imaginein mo, nakalusot ka out of 200 applicants, isa ka sa mga napili. Lusutan mo yung requirements na fresh grad na may 10 years experience. Yun na nga eh. Yun ang sinasabi ko eh. 'Di ba? Nalusutan mo yung fresh grad at ano, thankful ka dapat noon. Dahil bibihira yung makakuha ng opportunity na ganon. Kasi ang iniisip mo kasi, yung mga trabahong artista, trabahong ano, yun talaga, mga artista, yung mga artist, ikaw talaga yung hinahanap doon. Lalo na kung may award ka, may ano ka, ikaw talaga yung pag-aagawan doon. Pero yung sinasabi mo kasi, katulad lang yan ng ano eh, let's say halimbawa may ayudang ibibigay si congressman ano. Siyempre, ikaw din nagbihis ka din noon. Namasahe ka papunta dun sa basketball court kung saan mamimigay. 'Di ba? I mean, nagpasa ka rin ng certificate of indigency noon. Para magkaroon ka, kumuha ka din ng papel. 'Di ba? Hindi mo pwede kasing ano yan eh, ipagmalaki yan men eh. Kasi lahat ng mga tao ginagawa yan. Parang ang lumalabas kasi, parang utang na loob talaga sa'yo ng kumpanya na ginawa mo lahat yan at ikaw yung pinili. Di ba? Paano yung ibang hindi napili? Di ba? Siyempre, i-consider nila na ikaw yung maswerte, ikaw yung pinili. So, hindi pa ba pagiging ano yun, men? Yung napili ka, di ba dapat maging grateful ka nun? Paano kung nadaan mo lang sa buladas yan, pagsalang mo dun hindi ka naman pala ganun kasipag. Nalusutan mo yung pleasing personality, nalusutan mo yung age limit, nalusutan mo yung backer, kung may backer ka man na wala. Dami-dami na pinagdaanan mo para makuha yung trabaho, yung babanatan ka lang ng ungrateful kasi ayaw mo magtrabaho ng walang bayad. Di kung ganun pala yung usapan, bakit hindi ka rin Di ulitin mo, mag-apply ka uli na gawin mo uli yung ginawa mo. Ano sasabihin niya? Kung ganun ang usapan, yung trabaho, yung babanatan ka lang ng ungrateful kasi ayaw mo magtrabaho ng walang bayad. Hindi misleading kasi hindi mo linawin kung ano yung walang bayad. Yung OT. Kasi pag, halimbawa, ako puputulin ko yung video na to, ang iisipin ko dito, ang pinag-uusapan natin yung sweldo. Hindi mo kasi nililinaw eh. Minsan iniisip ko na intention mo na lang na ligawin yung usapan eh. Stick ka doon sa OT, doon sa trabaho part na yon. Iba kasi magiging interpretasyon ng tao. Yes, ang OT ay trabaho din naman. Pero iba ang magiging interpretasyon kasi na makikinig sa'yo eh. Parang ang sinasabi mo dito, hindi ka babayaran nung in-applyan mo? Hindi. Di ba, men? Ganun pala yung usapan, bakit hindi ka rin mag-try maging empleyado, di ba? Tapos, gago ka ba? Yung boss yung sasabihan mo ng ganyan? Kaya nga pinanggalingan na ng boss mo yan eh. Tinan mo kung ano mentality nito, men. Ano ba? Yun ang pang-rebat niya. Sabi niya gano'n, yan ang isasabi mo sa boss mo? Tinan mo ha?
Ay, naku, Diyos ko. Tira mo, sabi niya ganon. fresh grad na may 10 years experience, nalusutan mo yung pleasing personality, nalusutan mo yung age limit, nalusutan mo yung backer, kung may backer ka man na wala. Dami-dami na pinagdaanan mo para makuha yung trabaho, yung babanatan ka lang ng ungrateful kasi ayaw mo magtrabaho ng walang bayad. Di kung ganun pala yung usapan, di bakit hindi ka rin mag-try maging empleyado, di ba? Tapos Nanggaling na nga doon ng employer mo eh. Ano ba? Tsaka yung sacrifice ng ikaw na rin ang nagsabi, 24/7 ang trabaho pag business owner ka. Mas mabigat yon kaysa sa empleyado. Bakit niya pa itatry maging empleyado? Aba, kung halimbawa same lang ng income, sa totoo lang kung same lang ng income, same lang ng mas gusto ko maging empleyado. Kung same lang ng income ng pagiging business owner, alam mo kung bakit? Kapag empleyado ka, pag umuwi ka na, wala ka nang poproblemahin. Baka akala niya mas madali ang maging employer kaysa maging empleyado. 'Di ba? Baka akala mo. Kaya lang natitiis ng iba kasi malaki kasi ang income doon pag ikaw naging business owner na. 'Di ba? So, pero kung sa totoo lang, mas gusto ko maging empleyado na lang. Masakit sa ulo yan eh. For me kung parehas lang kung parehas lang ang kitaan, 'di ba? Sinong bugok ang gustong 24/7 na nakatutok sa trabaho? Kung hindi rin lang maganda ang kita diyan sa pagbi-business owner na 'yan. Yes, hawak mo yung oras mo kung business owner ka, pero yung stress nun, kumpara sa pagiging empleyado, tapos sasabihin mo sa akin, bakit hindi mo kaya subukan maging empleyado? Tanga talaga to. Yun ang sasabihin mo sa boss mo? Hindi kayo. Yun ba ang tamang sabihin mo sa boss mo? Na baka gusto mong pagka pinakisuyuan ka at hindi ka pumayag, baka gusto mo rin maging empleyado. Ano ba? kung may backer ka man na wala. Dami-dami na pinagdaanan mo para makuha yung trabaho, yung babanatan ka lang ng ungrateful kasi ayaw mo magtrabaho ng walang bayad. Di kung ganun pala yung usapan, di bakit hindi ka rin mag-try maging empleyado, di ba? Tapos, trabaho ka rin na walang bayad kung ganun pala yung pananaw mo sa buhay. Huwag mo sasabihin na misleading na naman ito eh. Tandaan nyo, i-stick natin yung topic sa OT Hindi yung pagtatrabaho ng walang bayad. Ano ba? Tsaka ang lino naman ang pagkakasabi ko, di ba? Pag oras ng trabaho, sipagan mo sa trabaho, bigay mo lahat. Kasi expected ka na mag-perform kasi bayad ka sa mga oras na yun. Napakalino ng pagkakasabi kong yun. Hindi ko Hindi nga. Kasi yung pinunto mo doon kasi, hindi mo naintindihan yung nireakan mo. Hindi naman pinipuwersa nung nireakan mo na mag-OT ka na walang bayad. Never naman minention yun eh. Pinlay naman natin kanina, di ba? Ikaw lang naman na nagsisingit-singit niya na wag niyong gawin doon. Then sa intro ng video mo, sasabihin mo, okay lang naman yun na mag-extend ka ng kahit ilang minutes. Sinabi niya kanina. Tapos ngayon, sasabihin niya, sapat na yung mismong oras na yun. Ano ba? intindihan tong mga business owner to, di ba? Minsan sasabihin nila sa inyo, wala naman kayong makukuha sa pagiging empleyado. Business owner ba yung nagsasabi nun? Na wala naman kayo makukuha sa pagiging empleyado? Walang makukuha? Nagloko na naman yung internet connection ko. Balik uli ako. Bumalik na yata uli. Play natin. Di naman kayo yaman dyan yung totoo. Pinapayaman nyo lang dyan yung mga employer nyo. Ganun sila maggawa ng mga motivational speech nila para mag-business na rin lang lahat. Kaya nga raw sila umalis sa pagiging empleyado, nag-business sila kasi walang asenso yung pagiging empleyado. Tapos bigla kayong kakambyo. Tagal naman ng ganito yung internet sa Pilipinas. Nagbabayad naman ako ng maayos eh. Okay, pagpatuloy tayo.
na dapat yung empleyado willing mag-extend ng hindi bayad. Paano naman talaga asenso yung empleyado kung yung mga employer pagpapa-extend din yung mga empleyado na hindi bayad? Tangina talaga, no? Hindi niya naiintindihan yung nire-reactan niya. Yung nire-reactan mo ba nung una, sinabi ba nung ni Kuya na nakadilaw, pinag-extend ako? Kusa niya yon, men. Ano ba? I-replay nga natin itong nireakan mo. Sorry ha, nabubwisit na ako kasi mini-mislead niya yung yung discussion. Ngayon, pag sinabing 8 ang pasok, 7:30 pa lang nandun ako. Sinasacrifice ko na yung 30 minutes ko para dun sa trabaho. Kasi I believe na hindi pwedeng mawala ito kasi kailangan ko to. Kailangan ko matuto, kailangan ko pumasok para dito, para may kitain ako. At pagdating naman ng uwian, napansin ko dun sa mga katrabaho ko, tol, wala pang 5. Nakatigil na sa oras na... O sige, ganun ano. Naghang na naman. Putang ina talaga internet to. Nabubwisit na ako eh. Tapos meron pang isa dyan, hindi naniniwala na na nagkakaroon ako ng trouble sa internet. Oh, di ba? Asan doon yung sinabi na sinabi ng boss niya na mag-extend siya? Wala namang ganun eh. May ganun ba? Doon sa niraakan mo? Na mag-extend ng walang bayad? Yun ba yung topic doon? Minsan kasi, pag hindi natin naiintindihan yung video, naliligaw yung kurso ng usapan eh. 'Di ba? Wala naman talaga mangyayari sa mga buhay nila eh. O di inagreehan mo din yung sinabi na na walang mangyayari pag buhay empleyado. 'Di ba? Kaya mag-business na lang. Walang pag-asa internet ko, buisit. Mamaya na lang uli. Oh, balik. So, i-continue natin tong naputol ha. Uy, 7:45 na, uwi na tayo. Ako, 5 yung uwian, di ako uwi ng 5. 5:15, 5:20, dun mismo yung time na iaalat ko sa kanya. Which is, nagsasacrifice ako pagpasok, nagsasacrifice uli ako pag uwi. Na yung karakter ng isang businessman, nagagawa ko na pala siya before. Na na-apply ko siya sa trabaho ngayon. Well, yung totoo guys, Oh. Asan dun yung sinabi ng boss mo na mag-extend ka na wala kang bayad? Wala naman, di ba? Niligaw lang na ito. Na yung topic na hindi naman dapat yun ang problema, yun yung pinoproblema niya. 'Di ba? Actually, kahit ito siguro si Mr. Dilaw ang tanungin mo, yan, kung sino man to si Sir, yan yung tanungin mo, baka hindi rin pumayag yan ng mag-OT ng walang bayad eh. 'Di ba? Kasi sinabi niya mga 15 minutes, 20 minutes, okay na yon. Ikaw din naman, nag-agree ka naman kung mga ilang minuto yung may extend mo, okay na yon. Pero never naging topic yung pag-OT ng walang bayad. 'Di ba? sabi ko rin doon sa video ko, di ba, pag may sarili ka ng business, automatic bibigay mo talaga lahat. Kasi, di ba, ikaw yung gagawa ng kapalaran ng business mo eh. Tapos madalas ko pa mabasa sa komento ng iba, sipagan mo raw kasi dapat daw willing ka daw magsakripisyo kasi paano ka daw mapapansin ng mga boss mo? Ha? Paano mapapansin ng mga boss mo? Paano ka daw mapopromote kung hindi ka willing gumawa ng mga sacrifices, go the extra mile? Ha? Ganun pala yung basis ng promotion dito sa Pilipinas. Totoo! Kung ikaw ay plain, yan na sinabi sa amin ng namin. Kung ikaw ay parang common lang dyan, na hindi ka talaga mapapansin, men. Kung ikaw ay average lang, sinong gusto nyong magpo-promote ng average? Hindi, kayo ba? Kahit din naman sa kahit sa school pa lang inaano na yan eh. Kung gusto mong maging ikaw yung top, kailangan mag-perform ka talaga. Konting sip-sip, 'di ba? In reality, ganun talaga ang kailangan mong gawin. 'Di ba? Sa akin, for me, iba yung sip-sip sa nagtatrabaho eh. Papel siguro pumapapel Pero yung sip-sip kasi, alam mo yung sip-sip eh. More on parang mabola yun eh, pag sip-sip eh. Ang ganda naman ni ma'am. Or talaga ma'am, tama ka ma'am. Diba? Ganun ang mga sip-sip eh. Pero yung nagsisipag-sipagan ka, I don't think na sip-sip yun. Diba? Ganun na pala talaga? Ganun talaga.
Ganun talaga. Kahit di naman sa ibang trabaho eh. Siyempre, doon ka makikitaan ng potensyal. Paano ka makikitaan ng potensyal kung average lang ang ginagawa mo? 'Di ba? O kayo, ilalagay ko ang sarili nyo sa boss, ano? Sa ayaw at sa gusto mo kasi, magre-retire yung mga manager mo eh. Magre-retire yung mga yan eh. So, dito sa 100 na empleyado na to, kailangan mamili ako dito ng ng may potential na susunod na manager. 'Di ba? Darating kasi ang time, aalis sa trabaho yung manager mo, lilipat ng ibang kumpanya or whatever, or mapopromote pa uli sa mas mataas na posisyon, kailangan ng successor. Pipili ka ba nung average? 'Di ba? Siyempre, ang pipiliin mo doon yung nakikita mong may dedikasyon. Common sense na lang yan. Ano ba? Akala ko ba yung basis ng promotion, kung meron ka ng necessary skills, di ba? Meron ka ng... Hindi sapat yun, men. Lahat naman, sa tingin mo ha, yung sinasabi mo, yung may necessary skills yan, basis yan para tanggapin ka sa trabaho, hindi para sa promotion. Kaya ka tinanggap, ikaw na rin na nagsabi kanina dahil sa skills mo. Na ginagawa na ng mga kasamahan mo yan. Pare-parehas na kayo dyan. Di ba? Kailangan mo mag-stand out. Kailangan magkaroon ka ng sense of ownership. Ano ba nangyayari dito? nung knowledge na kailangan para umangat yung position mo. Well, ganun, di ba? Although, may katotohanan naman kasi Kata mo, kukontrahin mo din yung sarili yung mo. mga manager talaga hindi na sila entitled sa overtime pay. Pero, dapat hindi ganun yung basis, di ba? Dapat ang basis performance-based. Bakit pa pala sisipagan kung kailangan lang pala mag-OTTY para Hindi niya nagigets yung ano. Hindi lang naman ano yun eh. Yung pagsisipag mo kasi kasama na dun yung sacrifices mo. Meron naman kasi nagsisipag dyan na wala naman talaga nangyayari. Siguro ang pattern niya siguro yung pagko-call center ano. 'Di ba? Pwede naman 'yon. Kaya lang iniisip mo kasi lahat ng trabaho ay generic ang ginagawa. 'Di ba? Parang ganito no, sa opisina, ikaw ay isang encoder. Masipag ka, ang dami mo na i-encode. Yun lang ginagawa mo. Kasi yun lang skills na sinasabi mo, 'di ba? Encoder ka lang. Encode ka lang na encode. Nakaka 1,000 encode ka sa isang araw. Yung mga kasamahan mo, 300 lang, 500, ikaw 1,000. 'Di ba? Sapat ba 'yun para ma-promote ka? Ang promotion kasi tinitingnan doon leadership skills mo eh. Ay kung habang nag-i-encode ka, naiiba ka sa mga kasamahan mo, let's say ikaw ay nagkakaroon ka ng higit pa doon sa ginagawa mo. Instead na nag-i-encode ka lang, napapanatili mong malinis yung pwesto mo, 'di ba? Nakikita ng superior mo na ikaw ay willing kang turuan yung kasamahan mo pag hindi pa siya marunong. Ikaw yung laging tanungan. Ikaw yung pag-absent ako na superior mo, ikaw yung nagkakaroon ng sariling decision doon na tinatawagan mo ako, sir, may ano dito. Kahit hindi mo naman trabaho, ano pa ang dahilan ko para hindi ka promote? Pero kung common ka lang, di ba? Yung magaling ka doon sa trabaho mo, yun lang, doon ka lang magaling. Pero pag halimbawa may mga decision making na palaging ang sinasabi mo, hindi ko po alam eh. 'Di ba? Ano ba ito si Kuya Renan? Kaya talagang hindi ako naniniwala dito na na may business ito eh. promote. Sasabihin nila, makikita rin naman ng mga ng boss mo yan, ng employer mo yan, yung mga sacrifices mong ginagawa. Maniniwala kayo, nakikita nila yung OTTY mo? Oh yes. Naniniwala ako doon. Kasi isa ako sa mga boss na nakikita ko yun. Marami na ako na pa-regular men na contractual dahil dyan. Nakikita ko yun. Masyadong negative lang ito. Siguro nga, syempre, hindi naman natin mahiwalay na meron talagang mga employer na kupal. 'Di ba? Yun talaga yung mga tinatawag. Iba kasi yung leader sa boss. Ang boss kasi,
wala namang pakialam sa'yo yan eh. Kung ano lang yung, basta mapakinabangan ka, ang leader kasi, hindi siya threatened na mahigitan ka niya. 'Di ba? May mga boss din kasing ganoon yung threatened pagka ito baka mamaya palitan ako nito. Ako hindi ako ganoon. 'Di ba? Wag mo kasing i-stereotype lahat ng ano na ganyan. Isa rin 'yan sa nagiging cause ng hindi natin pag-unlad eh. Dahil diyan, tamo ha, dahil diyan nalilimitahan yung mga dapat mong gawin. Na yung mga ginagawa dapat yung mga sacrifice na yan dapat na nagiging success ng kumpanya eh. Kung lahat tayo ay nagsasacrifice sa kumpanya. 'Di ba? Pero dahil iniisip mo na kupal yung kumpanya, hindi naman nila ako ma-recognize, hindi mo nagagawin, mape-prevent ang pagiging successful ng company natin kung ganyan ka. 'Di ba? Susugal ka rin dapat eh. Kahit pa sabihin mo na, hindi naman ako papansin, pero gagawin ko na rin. Malay mo, 'di ba? 'Di ba? Hindi ko rin naman pwedeng alisin kasi sa'yo, baka na-trauma ka na ganyan. Siyempre may palakasan talaga. Pero hindi naman sa lahat ng oras may palakasan eh. Hindi naman sa lahat ng oras ginagamit ka lang. Meron nga tinitesting ka eh. 'Di ba? Hindi nila nakikita yon. Kasi kung nakikita nila yung sakripisyo mo sa pag-OT mo, dapat babayaran nila yung OT mo. No. Maraming factor nga. Ano ka nang parang patola? 'Di ba? Nag-i-struggle tayo ngayon. Hindi naiintindihan niya eh. Kaya kahit kailan, kahit i-debate niyo ako na ito ay businessman, hindi niya talaga naiintindihan. 'Di ba? Hindi niya talaga naiintindihan. Dahil ko na bayaran to eh. Di ba? Fact na ayaw nga nilang bayaran yung OT mo. Hindi, ito magkaiba yung ito na-explain ko na ito sa unang video, magkaiba yung ayaw bayaran. Sa tingin mo ba, maligaya, let's say kami, nasa upper management kami. Sa tingin mo ba, maligaya kami na hindi kayo na, sa tingin mo, trip lang namin na hindi ka bayaran? Bakit ba pipigilan namin yung bayad na yan? Kung kaya namang ibigay. Di ba? Hindi nyo kasi naiintindihan yung konsepto ng budget planning eh. May mga may mga time talaga na hindi kaya. Pero again, kung yun naman ay palaging paulit-ulit na lang na OTY, hindi rin naman maganda yon. Pero may mga pagkakataon kasi, nandiyan na naman tayo dun sa nandiyan na naman tayo, nilulure lagi niya yung usapan sa ikaw ay uutusan na mag-OT. 'Di ba? Nasa pagkukusa din yon. Ngayon kung ayaw mo mag-OT, dahil tingin mo, wag mong gawin, wag kang maghihinanakit kung yung mga ibang nag-OT ng kusa ay napopromote, ikaw ay hindi. 'Di ba? Ganun na lang siguro. 'Di ba? Kung gusto mong ganyan, wala namang problema din. Total, sinasabi niya naman na tama yung ganun. Tama nga naman. Pero wag kang mag-i-expect ng return niyan. Kasi lahat naman ng sacrifices nagpe-pay off eh. Naniniwala kahit ba namang kupal yung management, dadating din naman ang time eh. Hindi dun sa kumpanya na pinasukan mo, yung nasanay ka ng ganon, nasanay ka na ganon na nagsasacrifice na ganon. Malaking bagay yon para sa sarili mo yon. Na pag dumating na sa di malamang dahilan, nagkaroon ka ng negosyo, hindi ka natatama rin. Kasi yun na kasi yung punto nung nireakan mo. Wala ka mang nabayad doon, di ba? Pero part ng game yun eh. Kung may nagtanong nga sa akin niya, ikaw ba, papayag ka mag-overtime na walang bayad? Hindi ako papayag. Di ba? Kung uutusan ako, tapos wala namang bayad. Pero kung gugustuhin ko, kaya ko din naman. Di ba? Ginusto ko yun eh. Ako yung nagkusa eh. Magkaiba kasi yung inutusan ka na mag-OT ka, di ba? Na hindi ka binayaran sa kinusa mo.
'Di ba? At magkaiba din naman yung pinakiusapan ka kasi alam mo naman nag-i-struggle yung kumpanya. Sa bagay, pag rank and file talaga kayo, hindi nyo maiintindihan yan. 'Di ba? Hindi nyo maiintindihan yan yung, let's say, walang benta yung tindahan, ano? Walang benta yung tindahan, tapos dumating pa yung time na naaanihin pa lang yung benta kasi marami ng tao. Hindi pa nagre-reflect yung benta eh. Andyan na eh. Yung para bang, pwede bang tulungan mo ko na kahit mag-extend ka ng konting oras dahil maraming tao. Dahil pag itong tao na to ay na-convert sa benta, 'di ba? Pwede ko na maibalik sa'yo as business owner. Hindi nyo naiintindihan yon. Kasi ang gusto nyo mangyari, basta nag-overtime ako, bayaran mo ko agad. Paano kung halimbawa, business owner ako, nag-apply ka sa akin, 'di ba? Ipinasok ka sa akin ng nanay mo kasi wala kang tumanggap sa yung trabaho. 'Di ba? O sige, mag-ano ka muna diyan. Kasi ang negosyo ko halimbawa ay car washing. 'Di ba? Since ikaw walang tumanggap sa yung trabaho, tinanggap kita. 'Di ba? Sa akin ka lumapit. O sige, mag-start ka ngayon. Ngayon, mahina ang negosyo natin, 'di ba? Hindi kita pag-OT-hin. Ngayon, dumating yung time na dumami yung customer, ano? Ako din naman, may mga pending pa akong utang. 'Di ba? Syempre, pakiusap, baka pwede ka mag-extend ng konting oras dahil kasi marami tayong customer at yung kikitain doon, hindi mo na kita mabibigyan kasi marami muna tayong babayaran. 'Di ba? Pag nabayaran na lahat 'yon, sa susunod, hindi naman ako papayag na mawalan ka. 'Di ba? Hindi naman ako papayag na gano'n. Kasi mutual naman yung utang na loob na yan eh. 'Di ba? Ang masama kasi diyan, alam mo kung ang nakikita kong problem dito. Nagkaroon kasi siguro ito ng boss na kupal before. Kaya ganyan na mentality niya. Nagkaroon siya ng kupal na boss. Kaya lang, kung lahat na lang ng boss na papasukan mo ay tingin mo ay kupal, wala tayong patutunguhan talaga niyan. Sabihin, hindi nila nakikita yung sacrifices mo. Alam nyo kung ano nakikita ng mga employer? Yun ba yung reason na dahil hindi ka binayaran, hindi nakikita yung sacrifices mo? Hindi naman siguro. Ng mga boss nyo, yung late nyo. Sige, try mo. Lumagpas ka ng 1 oras sa trabaho. Pahirapan pa mapa-approve na OT yan. Pero try mong maliit ng 1 minuto. Malamang, yun na nasa kontrata mo eh. Huwag malayo yan. Yung usapan na yan, iba yan. Ano yan eh? Isa rin yan. Dahil kung hindi sisilipin yung late mo, papasok ka na lang kung kailan. Hindi ka na magiging efficient. Given na yan. Yung late na yan. Well, once in my life, na ko na rin yan. Na-experience ko na rin. Ba't nga naman yung late na yan? Grabe silang makasita. Pero pagka, pero wala eh. Part na kasi ng kalakaran yan eh. Kahit saan ka naman pumunta. Diba? Pero yung late kong umuwi, bakit hindi nila wala eh. Ganun talaga. Sa tingin mo ba makakatulong din yan? Lang yan eh. Magtuturo ka lang ng ibang empleyado dyan na maging ganyan ang mentality katulad dun sa'yo eh. Don't get me wrong pro-employee ako. Kaya lang, nasubo kasi ako dun sa level na inaalala lahat ng gastos ng kumpanya. Kaya medyo hati din ako. Gusto kong bigyan ng justice din yung mga empleyado, pero at the same time, naiintindihan ko din yung struggle din ng company. Kung bakit hindi. Common sense na lang ang gagamitin, mga kababayan ko. Kung hindi naman kung hindi naman nakakasama yung overtime na yan sa kumpanya, bakit hindi ibibigay yan? 'Di ba? Bakit hindi ibibigay yan? Wag mo ikakatwiran yung late na yan dahil cardinal rule na yan. Kahit na umaaral tayo, isa na yan sa dinidisiplina sa atin. Kaya supposed to be dapat wala kang pakialam dyan kung sitahin ka sa late dahil nag-aaral pa lang tayo.
ano na yan, parang isa na sa sacrilege yan pagka nilabag mo yan late na yan. Baka may memo ka agad, kausapin ka agad, tapos may kaltas ka ng half day dyan sa sahod mo. So, sige, sabihin nyo sa akin, kung nakikita yung OT mo, dapat bayad. Kasi yung late mo na 1 minuto, kita agad. Ano na naman, buisit. Wala na naman internet. Part na kasi ng ano yun eh, ng kalakaran yun men eh. 'Di ba? Meron pa nga dyan, ano eh, sa incentive naman, pag umabsent ka, mawawala yung incentive mo, kahit ikaw ay yung nagtrabaho. Nangyari din sa akin yan. Yung time na kailangan ko ng pera. 'Di ba? Nagtrabaho ako ng first quarter, 100,000 yun ang ano nun, ang incentive. Then second quarter, nagkaroon ako ng problem. Napa-absent ako ng 3 days, consecutive. Yung tinrabaho ko ng first quarter na wala. 'Di ba? Ako yung nag-lead nun. Samantalang yung mga kasamahan ko dun, wala namang ginawa. Sila yung nakakuha ng incentive. Makita mo, pagpasok mo, bago ang cellphone nila. 'Di ba? Tapos ikaw yung nagtrabaho, ikaw yung wala. Ikaw pa yung nangangailangan. 'Di ba, men? Part na 'yan ng pagiging unfair ng mundo kasi eh. Although na yang inisip mo na yan tungkol sa late na pagpasok na yan, naranasan ko din yan. Pero wala tayong magagawa doon. Ang mundo natin ay unfair talaga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo eh, lahat ng mga nagsasabi dyan na kailangan bayaran ng late, di ba? Yan ay nasa perpektong mundo yan, applicable. Pero itong mundo natin kasi hindi perpekto eh. Mga kababayan ko eh. Di ba? Ayun na naman mag-play. Babalik na lang ako pag nag-play uli. Habang naghihintay akong bumalik yung yung connection. So nabasa ko itong post. Wala pala siyang business. Sabi niya dito, 90% po ng promotions ko walang monetary payment. Bali masaya na ako sa free samples, pero syempre dahil creator ako, kikita ako kahit papaano sa vids. Depende sa engagement. Wala po akong sariling business. So suporta muna sa iba. Ayun. Wala pala siyang sariling business eh. Ano yung sinasabi nung nag-comment sa akin na may business yan? Wala, hindi niya naiintindihan. 'Di ba? Then suddenly mayroong pinost siya dito na may business daw na siguro hindi sa kanya sneak peek of the new small business that we will flex. Hindi sa kanya to. Wala pala siyang sariling business. Kaya hindi niya naiintindihan. 'Di ba? Well, ilang segundo na lang yung yung nalalabi dun sa video. Tinaw ko magpi-play dito sa akin para matapos na. Kasi tandaan nyo mga men, yung mga sinasabi nyo na hindi nagpapasweldo sa inyo, hindi nagbibigay ng OT yung mga boss nyo. Lalo na pag nasa malaking kumpanya kayo. Sa totoo lang, empleyado din yan eh. Empleyado din yan dahil supposed to be, kayo dapat ang magkakampi niyan. Yung mga HR, yung mga empleyado din yan eh. Empleyado din yan mga kababayan ko. Yung mga ayaw mag-approve sa leave mo, empleyado din yan. Hindi naman kumpanya yun mismo eh. Ang nagiging dahilan lang nila, kaya siguro feeling nyo kumpanya yon, naiintindihan kasi nila yung standing ng kumpanya. Kasi pagka tumataas ang ranggo mo, palalim ng palalim ang naiintindihan mo dun sa kumpanya. Kaya may mga magagawa ka na doon na minsan hindi pabor sa kapwa mo empleyado, 'di ba? Kung ako nga hindi ako pabor dun sa tattoo eh. 'Di ba? Yung yung may tattoo, bawal ang may tattoo, yung nakikitang tattoo. Dahil wala namang kinalaman sa service yun eh. Pero nung tumaas-taas yung ranggo ko, yung kaka-explain sa akin, basta parang may pala yon dito sa culture natin kasi sa Pilipinas,
merong notion na pag may tato ka, isa kang, alam mo na, di ba, stereotyping, di ba? Hindi mo naman kasi pwedeng explain sa mga taong pumapasok sa'yo na, oy, hindi naman porkit may tato yan, masamang tao yan. Maybe ngayon nag-i-evolve na, no? Nag-i-evolve na ngayon, medyo ina-accept na yung may tato ngayon. Pero nung kapanahunan ng kuya ko, yung kuya ko ha, di ba, hindi pa yan. Pero nung nagkaroon kasi ako naiintindihan ko din, na pag may tato nga naman, tapos lalo na kung line of business mo pa customer service, syempre may mga maaarting customer, 'di ba? Lalo na pagka ang customer mo ay high-end, hindi mo maiiwasan 'yun eh. Yes, nagigets ko naman na walang kinalaman yung tato sa isa ako sa advocate niyan dati na Pero at the same time nung nandoon na ako na pag nakakausap ko na yung mga matataas na tao, hindi mo kasi pwedeng kontrolin yung isip nila eh. Halimbawa, tong kausap ko, high-end na customer, gusto manager lagi ang kausap. 'Di ba? Yung the way siya magsalita, lalo na pag yung matandang babae. 'Di ba? Sasabihin sa iyo niyan, naku talaga pag may tato, alam mo yun, criminal talaga yung mga yan. Hindi mo naman siya, dahil customer mo siya, hindi mo siya pwede lecturean na ano ba naman yan, ma'am? Hindi naman porkit may tato, may kailangan mo makisama kasi sa customer eh. Now, para hindi ka naman problema, yes, may mga customer din naman na nakakaintindi. Na hindi naman porkit may tato ay hindi naman masamang tao. Na art form. 'Di ba? Pero hindi ka naman nagtrabaho doon para i-educate mo yung mga tao na ang pagkakaroon ng tato o hindi. Para mawala na lang problema yung ganon, yung mga ganong, para hindi ka layuan ng ibang customer. Siyempre, kahit labag sa kalooban ko, hindi ko tatanggapin yung mga may tato. 'Di ba? May mga ganun kasing bagay, katulad yung pagbibigay ng OT. Isa rin naman akong empleyado, kahit ako din naman, ayoko na mag-extend ako ng trabaho dahil OT ako. 'Di ba? Ay, dahil wala akong OT. Pero pagdating na nilagay na ako sa posisyon para i-manage yung tindahan, syempre binabalanse ko yung expenses ng store, ng hanggat makakatipid ako, dahil trabaho ko yun eh, na lumaki yung kita ng store eh. Dahil para kung mapapakiusapan ko na gagawin ko yun. Yun kasi ang hindi naiintindihan ng mga rank and file. I'm so sure, baka mamaya, pagdating ng time na na-promote kayo, baka mas maging kupal pa kayo dyan sa sinasabi niyong kupal. 'Di ba? Kaya nga nasabi ni Kuya Renan kanina, 'di ba? Sinasabi daw ng mga boss, wala daw umuunlad kapag naging empleyado ka, 'di ba? Kailangan magkaroon ka ng sariling negosyo. 'Di ba? Ganun din naman yung boss mo dati noon. So I don't think na ilang segundo na lang siguro 'yon. Hopefully maganda na yung reaction. Ayaw na talagang bumalik ng connection kahit anong refresh ko eh. Tingnan nyo. Hindi na siya tumutuloy dito sa babae. Meron siya, kaya lang sobrang bagal. Diba? Yun lang ang sa akin. Pero pabor ako doon sa sinabi ni Boss Parak, no? Hindi niya naman direktang kinontra, nasabi lang na ungrateful. Pero hindi niya naman kinontra direkta yung mga sinabi ni Boss Renan. Ni Kuya Renan, kasi may point din naman na, o nga naman, pag nag-OT ka, kailangan bayaran. Pero ganito na lang. Parang nga walang away daw, kung gusto nyo maging katulad ng mga successful businessman na sinasabi na ganito ang gawin nyo. Kapag ka idol na idol nyo naman si Kuya Renan, gawin nyo rin. 'Di ba? Nasa decision nyo yun. Hindi naman din nambubudol si Kuya Renan, 'di ba? Para sabihin na wag nyong anuhin 'yon. Wag nyong pakinggan, 'di ba? Kung naniniwala kayo sa pinaglalaban ni Kuya Renan, edi go. 'Di ba? Ito mukhang naglo-load na. Sayang kasi yung ilang segundong natitira. Pagtiyagaan na nga natin. Pero hindi pa rin siya naglo-load eh. Ano ba? Bakit ganito?
Wala talaga. Ayaw mag ano. Ano ba nangyari dito? Dapat kino-complain ito eh. Ang hina pa naman mag-contact do sa internet provider ko. So, yun na lang mga kababayan. Ano ba, nag-restore na daw? Ano ba? Yan na, nag-restore na nga kung kailan nawawala na ako ng hope Ayoko na nga talaga sanang do sa huling part. kasi yung late mo na 1 minuto, kita agad. Pero kidding aside. Tapos binobrota pa yung topic na mahirap daw umasenso yung mga katulad kong mindset. Malamang sa Pilipinas, pag patas ka, mahirap talaga umasenso. Di ba nga may kasabihan, sipag, tiyaga, tapos konting panggugulo sa kapwa, tiba-tiba. And ano ba yung tawag doon sa papatrabuhin mo yung tao mo tapos di mo babayaran? Ano Hindi naman pinapatrabaho eh. Hindi naman yun yung issue eh. Yung patatrabahoy na walang bayad. Liko talaga ang ano neto ni Kuya Renan. Hindi niya pinupunto yung mismong issue men eh. Wala namang ganong issue na patatrabahuhin mo na walang bayad. Ang issue dito kung papayag ka bang willing mag-extend ng trabaho na walang bayad. Hindi naman sinabing patatrabahuhin ka ng walang bayad. Kaya tuloy na pupunta tayo na i-depensa yung ano eh. Yung tawag doon? Pero sa totoo lang talaga, oo, mas mayaman siya sa akin, di ba? Mas well-established siguro siya sa akin, mas mapera siya sa akin, mas asensado siya sa akin. Eh kung gano'n naman pala, eh di magbayad ka ng OT sa mga empleyado mo. Mapera ka na, di ba? Asensado ka na. Bakit? Bakit hindi lang OT ang binayad. Si Boss Parak ba yung inaano mo nito? Si Boss Parak ba yung sinasabihan nito? Hindi naman OT yung binayad niya eh. Binigyan niya ng sariling negosyo. Yung ano, hindi ka ba nakikinig dun sa ano ni Boss Parak? yung OT lang di mo bayaran? O, ganun lang naman kasimple yun. Tapos ang usapan. Hindi, ang pinag-uusapan kasi doon yung time na nag-i-struggle sila. Nung time na nasa ano pa, may mga time kasi na ganun eh. May mga time na ganun kahit pa sabihin mo established na yung negosyo. Ano, may mga time na nag-i-struggle pa rin. At yung mga nagpapasweldo, katulad ng sinabi ko kanina, yung mga nagpapasweldo sa'yo, eh, empleyado din yan. Yan, nasa HR. Nasa, empleyado rin yan. Minsan kasi, shortcut ni Kuya Renan yung, umiiwas siya doon sa main topic eh. 'Di ba? Hindi niya iniintindi yung nire-reactan niya ng video. 'Di ba? Sinabi lang naman doon na kaya hindi ka nabayaran ng OT kasi nga nag-struggle pa yung kumpanya noon. At darating ang time, pare-parehas din tayo makikinabang. Pare-parehas ka rin makakakuha din ng sayo. Kaya nga in-explain niya, 'di ba? Yung isang na nakitaan niya ng potential. Hindi naman sinasabi ni na hindi siya nagbabayad ng OT eh. 'Di ba? Kaya nung may isa siyang tao na nakitaan niya ng potential, binigyan niya ng negosyo. Yung branch sa Bulacan ba yon or kung saan, nililigaw niya yung usapan minsan, hindi siya fair mag-react. Kaya nga mas maganda yung ganito reaction video yung punto por punto mo sinasagot. Kasi minsan napupunta tayo sa hindi naman talaga dapat issue. 'Di ba? Tandaan nyo wala pala siya negosyo eh. Kaya hindi niya talaga naiintindihan yung mga ganung bagay na minsan pakikisuyuan mo, although na hindi ito yung main issue na minsan pakikisuyuan mo yung tao, 'di ba? Kung hindi naman abala or kung maluwag naman sa kalooban, 'di ba? Kasi ako, nagawa ko 'yan, pero swelduhan din ako. 'Di ba? Kaya lang yung responsibility ko, hindi na lang basta dun sa responsibility ng rank and file. 'Di ba? May mga tinatawag kasing pangangailangan ang kumpanya na kailangan natin i-provide para magpatuloy yung trabaho din natin. Kasi kung lahat tayo ay ganyan, 'di ba? Kayo bahala kayo Siguro naman na isabi ko yung punto ko, 'di ba? Kung awayin niyo ako, di bahala kayo. Kasi ako, parehas din naman ako empleyado. Most of the time, yung mga sinabi ko dito na ginagawa ko sa employee, empleyado din ako noon. 'Di ba? Ang tao ko sa pharmacy noon, yung sarili kong business, ang tao ko lang naman doon 3 lang yata or 5. 'Di ba? Stockman, yung store head, tsaka 2
tsaka isang pharmacist. Yun lang naman ang tao ko dun eh. 'Di ba? At yung mga yun naman, dahil nag-enjoy kami dun sa pharmacy namin dati, no, nood-nood ng TV, na minsan nga nakakalimutan na 2 oras ang nanonood ng TV. Hindi pa umuuwi eh. 'Di ba? Pero hindi ko binabayaran na OT noon. 'Di ba? May mga ganong bagay kasi na ang nangyayari kasi, ito sa totoo lang ha, sa totoo lang. Ang tingin ko kasi sa ganito, makasariling tao eh. Sa totoo lang ha, nagiging honest lang ako, maaring magalit kayo sa akin. Paano magiging makasarili eh, kinukuha lang naman niya yung sa kanya talaga. 'Di ba? Na totoo naman 'yon, pero may mga time kasi na kailangan mo ring magbigay eh. Tsaka minsan kasi ang unfair dito sa mga statement ni Kuya Renan kasi, ini-stereotype niya lahat. Na porkit itong isang kumpanya na to ay mapanglamang sa empleyado niya, lahat na ng employer ganun na. 'Di ba? Parang mali naman yata 'yon. May mga employer pa rin matitino, mga kababayan ko. Anyway, at least yan, tapos natin yung reaction video kahit paputol-putol. Pasensya na po, no? Siguro naman, ito na yung last na, nito. Dito. Maaring kumontra kayo dyan sa baba, sa mga nasabi ko dito. Pero hope you get my point. Kahit konti lang, magets nyo sana ako, mga kababayan ko. At ako din naman, nakukuha ko din naman yung ang main goal nga naman, kapag nagtrabaho ka, kailangan bayad. Pero ang hinihintay ko lang naman, yung magkaroon din kayong consideration na need din mag-sacrifice paminsan-minsan. Hindi naman masama yun. 'Di ba? Hindi naman siguro pang-aabuso yun kung once na At yung main topic ha, huwag kalilimutan, ang main issue dito, nagkikwento yung successful businessman na na ganun yung ginawa niya. Hindi naman niya sinabi na pinag-OT kasi ako nung araw na wala akong bayad. Wala namang ganun eh. Hindi ganun yung issue. Kaya yung sinasabi nito bandang huli na kung successful ka pala, di magbayad ka ng OT ng empleyado mo, how sure are you na hindi siya nagbabayad ng OT ng empleyado niya nung naging successful siya? May ebidensya ka? Ang kinikwento lang naman ni Boss Parak nung dati, nung time na nag-struggle sila, na hindi niya alam kung saan siya kukuha ng ipapansweldo sa tao niya. 'Di ba? May mga time kasing ganun talaga. Paulit-ulit na lang tayo eh. Kasi hindi naiintindihan. Anyway, mga kababayan ko, yun na lang po muna ang mga pag-usapan natin. Maraming salamat po. Bye-bye.